Isang araw pa kaming nanatili sa resort. Isang buong araw na hindi na kami muli nagkausapan ni Damon. Matapos niyang hilingin sa akin ang huli niyang pakiusap. At kagaya nga ng pinangako niya, nagsimula na rin siyang tumigil sa pangungulit. Hanggang sa ipinaalam na lang sa akin ng tauhan niya na uuwi na nila ako sa Los Angeles ngayong araw. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ngayon habang nag-aayos ng sarili sa harapan ng salamin. Magkahalong saya at kalungkutan. Saya dahil makikita ko na ulit ang anak ko na halos ilang linggo ko ring hindi nakasama. Ngunit merong lungkot na hindi ko mapigilan. Gustuhin ko mang magbunyi dahil sa wakas ay magiging tahimik na rin ang buhay namin ni Baby Amadeus ay hindi ko naman alam kung bakit may bahagi sa puso kong kumikirot. Marahan kong tinapik ang dibdib ko. Ayaw kong maramdaman ito. Para akong paraning dahil hindi magkasundo ang isipan at puso ko. Gayunpaman, kailangan kong panindigan ang mga sinabi ko dahil palagay ko yun ang tama't mas nakakabuti para sa akin at para sa anak ko. Sakto namang patapos na ako nang dumating ang tauhan ni Damon para sunduin ako. Wala naman akong dalang gamit kaya wala akong inimpake. Iniwan ko na lang din yung iilang masusuot na binigay niya. Hanggang sa sumakay kami ng eroplano hindi na kami muli pang nagkausap. Ni hindi ko na siya nakita ulit. O kung saang sulok ng eroplano ba siya umupo. Sa bagay, pakialam ko ba naman sa kanya? Mas maigi nga para hindi na akong bagabag, lalo sa presensya niya. Umidlip na lamang ako sa buong biyahe, kahit pa man ang layo ng nililipad ng isipan ko. Hindi ko alam kung paano ko natiis na hindi magsalita sa napaka-boring na buong biyahe. Basta mahalaga, nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay lumapag na rin ng eroplano sa Los Angeles. Marahan akong inilalayan ng tauhan ni Damon pababa ng eroplano hanggang sa may nakaparadang itim na mamahaling sasakyan. Nasa tingin ko siyang sasakyan ko ngayon patungo sa bahay. Sumalubong naman sa amin ang nakayukong driver na tila ba para akong VIP kung ituring ng mga ito. Binuksan itong sasakyan kaya walang pagdadalawang isip akong sumakay. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang maya-maya lang ay nakita kong sunod na pumasok si Damon at umupo sa passenger seat na katabi ko pa. Kaya sumiksik ako sa pinakagilid para makalayo sa kanya kahit papaano. Hindi man siya makatingin ng diretso sa akin pero mababakas ang labis na kalungkutan sa kanyang mukha. Kapwa kami hindi nagsasalita habang nakatuon sa magkaibang direksyon kaya namayani ang katahimikan sa loob. A very awkward silence na parabang hindi kami magkakilala sa isa't isa. Ilang minuto ko ring hinintay ang pagpasok ng driver. Tiniis kong wag makapakita na naapektuhan ako sa presensya ni Damon kahit ang totoo'y nag-aalburuto ngayon ng puso ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang sumunod na pumasok ang driver at tiningin itong address na uuwian ko kaya agad ko naman itong binigay. Hanggang sa umandar ang sasakyan ay wala rin akong narinig maski isang salita mula kay Damon. Pansin ko sa peripheral vision ko na parabang tinititigan ako nito. Kaya nang tumingin ako sa gawin niya ay nagpang-abot ang aming mga mata. Ngunit agad din naman niyang iniwas. Mas lalong naging awkward ang sitwasyon namin. At mas lalong nagwalang dibdib ko nang biglang nagpatugtog ang driver talagang love song pangkanta na tila ba nananadya. Now playing Love in the Dark by Adele. Unang mensahe pa lang ng kanta ay mas lalong nagpatameme sa akin habang walang tigil sa pagwawala ang puso ko. Ang kaibahan lang ay alam ko may malaking puwang pa rin siya sa puso ko. Kaso sa labis na sakit na dulot ng nakaraan ay hindi ko magawang mapagbigyan ang hinihingi niyang pagkakataon. Hindi ko na napigilan ang paglaglag ng butil sa aking mga mata habang dinarama ang mensahe ng kanta na siyang akma sa nararamdaman ko ngayon. Pinakiramdaman ko lang si Damon dahil ayaw kong tumingin sa gawin niya. Ayaw kong malaman niya kung gaano naapektuhan ngayon ang puso ko. Patuloy lang ako sa pakikinig habang lihim na kumuwala ang aking mga luha kaya palihim ko rin itong pinupunasan gamit ang aking palad. Pinipilit ko na lang namang maging matapang sa harapan niya kahit ang totoo'y taliwas ito sa nararamdaman ng aking puso. Just stop that music! Biglang bulyaw ni Damon kaya natarantang in-off ito ng driver. I'm so sorry sir. Ramdam kong kaba sa paghingi nito ng pasensya. Ngunit wala na naging sagot si Damon kaya namayani na naman ang katahimikan sa loob. Kung kailan patapos ng kanta saka pa lamang niya pinatigil. Para din siyang timang talaga. Pakaramdam ko tuloy mas naapektuhan siya kumpara sa akin.
Tinuon ko na lang ang mga mata sa labas ng sasakyan at pinigilan ang sariling wag lumingon sa gawin niya hanggang sa tuluyan naming marating ang bahay ni Mami Anita. Unang bumaba ang driver ng sasakyan kaya hindi ko na ito hinintay na pagbuksan pa ako kaya plano kong bumaba na rin kaagad. Kaso ng akmang hahawakan kong pintuan ay bigla ko na lamang naramdaman ang nanginginig na kamay ni Damon na nakahawak sa braso ko kaya napatigil ako. Sandali. Pigil nito sa akin kaya wala sa sariling napaangat ako ng muka at tumingin sa kanya. Nagpang-abot ang aming mga mata kaya sa sobrang lapit namin ay mas klaro sa akin ang labis na kalungkutan nito. Para pang ang nanunubig na anumang segundo ay may papatak na mga luha mula rito. Ako naman ngayon ang umiwas dahil tsak na maapektuhan na naman ako at ayaw kong maramdaman ito dahil sobrang hirap pigilan at itago. Bumaba ang mga mata ko sa kamay niyang nakahawak sa braso ko kaya agaran niya itong kinuha. Tila ba para siyang nanunumbalik sa realidad. I'm sorry. Mahinang sambit niya. Hindi ako sumagot pero hindi rin ako kumilos. Hinihintay kong sunod niyang sasabihin dahil alam kong meron. Can I go with you? I really want to see my son now. Pakiusap niya sa nagsusumamong boses. Bahagya pa akong nag-isip dahil alam ko mabibigla si Mama sa biglaang pagsulpot ko ngayon. Lalo na siguro makitang kasama ko si Damon na siyang naging dahilan sa mahabang pagdurusa ko noon. Natitiyak ko magkakagulo lang. Huwag na muna ngayon at baka atakihin lang si Mama sa alta presyon kapag nakita ka niya. Mariing wika ko dahil yun din naman ang totoo. Saglit siyang nanahimik na para bang nag-iisip pa bago sumagot. Then I'm willing to face the consequences. Kahit magpabugbog ako sa pamilya mo, I don't care. Just please let me see my son. Mariing pakiusap niya pa rin. Huminga ako ng malalim at bahagyang pumikit. Alam ko matigas ang ulo ng lalaking ito at hindi papaawat. Dito ka na lang maghintay. I will try to bring him here. Sagot ko pa. Kaso, bigla na lamang nitong binuksan ang pintuan ng sasakyan at nauna na siyang lumabas. Gaya nga nasabi ko yung napakatigas ng ulo niya, kaya wala na rin akong nagawa na sumunod siya sa akin pagkababa ko. Tatanggapin kong anumang parusang ipapataw sa akin ng pamilya mo. I am not afraid. Puno ng sinseridad na sabi niya, kaya hinayaan ko na lang din siya. Napailing na lang ako habang marahang naglalakad, papasok ng bahay habang siya'y nakasunod lang sa akin. Hindi niya nga pinasunod ang mga tauhan niyang nakasakay sa kabilang sasakyan. Talagang pinanindigan niya ang tapang niya ngayon. Ngunit, nasa hallway pa nga lang kami sa labas ng bahay ay sinalubong na agad kami ni na Mama Anita at Manang Rosa. Patakbong naglalakad papalapit sa akin si Mama na puno ng pagkasabik. Kaya nung tuluyan siyang nakalapit ay mabilis ako nitong niyakap ng sobrang higpit. Amanda, anak! Nagagalak na sabit ni Mama. Kasabay ng mahinang pag-iyak niya. Sa pagtawag pa lang niya sa pangalan ko ay alam kong alam niya na ang lahat. Marahil na ikwento na ni Amelia o hindi kaya ni Zeus? Ma, mahinang usal ko't hindi na rin napigilan ang pag-ikbi. Kapwa kami emosyonal ngayon sa isa't isa. Ilang minuto din kami sa ganitong posisyon bago kami kumalas sa isa't isa at matapos ng kumalas ni Mama ay napakabilis ng kilos nito at sunod na bumaling kay Damon at sinugod niya ito. Hayop ka! Nanggagalaiting bulyaw ni Mama at walang nakapagpigil sa kanya nang sampalin niya ito ng malakas. Walang hiya kang hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Humahagulhul si Mama sa galit. Patakbong umawat si Manang Rosa dahil ako'y parang nagyayelong mga tuhod at naman hindi ito dahilan para hindi ako nakakilos kaagad. At napaawang ako nang makitang lumuhod ang hinayupak sa harapan ni Mama habang umiiyak. Patawarin niyo po ako. Handa ko pong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Umiiyak at nagsusumamong pakiusap ni Damon habang nakaluhod sa harapan ni Mama. Nagwawala pa rin si Mama sa galit kaso niyakap na ito ni Manang Rosa para pigilan. Sa mga oras na ito, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko habang nakatingin sa nagmamakaawang si Damon. Hindi ko inaasahan ng isang maimpluwensya at mabangis na taong kagaya niya ay magagawang magpakumbaba ng ganito. I am very sorry, Ma'am. Willing po akong tanggapin ng anumang kaparusahang mapatunayan ko lang po sa inyo kung gaano ako lubos na nagsisisi. Humahagulhol na sabit pa niya at hindi pa rin tumatayo. Walang naging sagot si Mama dahil kagaya ko'y patuloy lang din siya sa pag-iyak. At nang para akong nanumbalik sa realidad ay agaran kong nilapitan si Mama at niyakap. Inaasahan ko na magkakagulo ng ganito. Ang hindi ko inaakaling emosyonal na eksenang ito.
Kapwa emosyonal ang lahat na tila ba kahit ang sinumang nakakapanood ay maiiyak. What's happening here? Naagaw lang ang atensyon namin lahat na marinig namin ang boses ni Amelia. Mababakas ang labis na pagkagulat sa kanyang boses. At nang mapatingin ako sa kanya ay mas lalong nilukob ang puso ko ng emosyon nang makitang gwapong anak ko na karga-karga niya ngayon. Lumapit ako sa kanya at kinuha kaagad si Baby Amadeus. Niyakap kong anak ko na puno ng pagmamahal habang walang sawa sa pag-agos ang aking mga luha. Damon? Tawag ni Amelia kay Damon nang mapansin niyang nakaluhod ito. Mabilis niya itong nilapitan at inalalayang patayo. Sa unay ayaw pang tumayo ni Damon kaso pinilit ito ni Amelia dahil agaw eksena sa mga taong dumadaan ang ginagawa nito. Mabuti na lang at sumunod din siya kalaunan. Sunod naman niyang nilapitan si Mama Anita at niyakap ito. Ma'am, please hayaan na muna natin sila makapag-usap. Bigyan natin sila ng privacy. Pakiusap niya kay Mama. Wala na silang dapat pag-usapan na kapatid mo. Palayasin mo ng lalaking yan! Galit pa rin na asik ni Mama habang nakakuyom ang kamao. Tiningnan ako ni Amelia na tila ba nanghihingi ng tulong ko na pakiusapan si Mama. Mapait na lang akong umiti habang marahang nilapitan si Mama para pakalmahin ito. Ma, please, dito lang kami mag-uusap. Kahit ngayon lang, kahit sa huling pagkakataon lang na ito. Muli naman ako nilukob ng emosyon habang pinapakiusapan si Mama. Hindi ito agad sumagot na tila nag-iisip pa. Ma, please. Para kay Baby Amadeus. Muling pakiusap ko pa kaya laking pasalamat ko nang tumango rin siya kalaunan kahit alam kong nagdadalawang isip pa siya. Tiningnan niya ng masama si Damon bago siya nagpaakay kay Amelia at Manang Rosa papasok sa loob ng bahay. Mabilis na humakbang si Damon papalapit sa amin ni Baby Amadeus habang puno ng luhang mga mata niyang hindi naalis ang tingin sa napakagwapong bata na kamukhang kamukha niya. Can I carry him please? Nagsusumamong pakiusap niya, kaya marahan akong tumango bilang pagpayag. Anong point pa kung magpamatigas ako gayong huli na naman ito? Nang iabot ko sa kanya si Baby ay tuluyan na napahagulhol si Damon. Habang ang anak ko'y napakalawak ng ngiti at tuwang-tuwa pa na parang kinikiliti. Magwawalong buwan pa lamang siya pero sa parabang ramdam niya na ang kalinga ng ama niya. At habang pinapanood ko silang dalaway parang pinipig ang puso ko sa isang realidad. Sa realidad na hindi na ito mauulit pa, na maaaring ito na nga ang magiging huli. How I wish na sana nagkakilala na lang kami sa maayos at tamang pagkakataon. Na sana nabuo ang anak namin sa pagmamahal dahil kapwa namin minahal ang isa't isa noon. Na sana kasalungat na lang ang mga nangyari at hindi na humantong sa ganoong kalalang bangungot. Kung pwede nga lang bumalik sa nakaraan at baguhin na lang ang lahat. Kaso hindi at kailanman hindi na yun magbabago. Kailanman ay magiging parte na yun ng mapait na nakaraan ko. Ilang minuto din niyang karga-karga si Baby Amadeus na hindi man lang siya nangalay kahit napakalusog at bigat ni Baby. At alam kong kapwa kami emosyonal kahit wala ni isa man sa amin na nagsasalita. Pansin kong namumula na rin ang mga mata niya sa kakaiyak at ang medyo naging irritable na si Baby kalaunan ay kinuha ko na rin ito sa kanya. May kinuha siyang isang black card sa kanyang wallet at inabot ito sa akin. Ano yan? Nagtatakang tanong ko at hindi ito kinuha. Please accept it. Yan lang ang bukod tanging maibibigay ko sa anak ko to secure his future. Kahit yan ang sana'y tanggapin mo na. Please, please. Mariing pakiusap niya. Napaawang ako habang nakatingin sa maitim na card na may nakaprint na gold na pangalan niya. Alam ko hindi ito ordinaryong card dahil tanging mga bilyonaryong tao lang na kagaya niya nagmamay-ari ng ganito. Tsak na ilang bilyones ang laman nito na kahit buong angka na hindi basta-basta makakaubos ng laman nito. Hindi lang si Baby Amadeus ang secure ang future, kung hindi kahit ang maging apo ko pa ng ilang henerasyon. Hindi ko matatanggap yan, that's too much. Mariing tanggi ko kaso pinilit niya pa rin ito. Kung hindi mo tatanggapin ito ay mapipilitan akong hindi sumunod sa kasunduan natin. Hindi ko na kayo kailanman guguluhin. Gaya na pinangako ko but just accept it. Nang sa gayon maging parte pa rin ako ng buhay ng anak natin. Emosyonal na salaysay niya. Napapikit na lang ako dahil alam ko mapilit siya. Kaya wala na rin akong nagawa nang isiksik niya ito sa bulsa ng suot kong pantalon. Damon, pigil ko ngunit binigyan niya lang ako ng isang malungkot na ngiti. Marahan niyang hinalikan ang pisngi ni Baby Amadeus bago buong pusong tumingin sa aking mga mata. How I wish
I could turn back the time. Tsak nasisiguraduhin kong hindi kita sasaktan ng ganoon dahil puro pagmamahal ang ipaparamdam ko sa'yo. But that was destined to happen at alam kong hindi ko na kailanman yun mababago. Kung parusa ito sa lahat ng kasalanang nagawa ko'y tatanggapin ko ito ng buong puso kahit masakit, kahit nakakadurog ng buong pagkatao ko. Please just take good care. Kayo ni baby. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako kailanman magsasawang maghintay kahit ilang taon. Kahit tumanda ako sa paghihintay. Alam kong malabo pero maghihintay ako, Amanda. I love you so much. And I bet this is a goodbye for now. Madamdamin at mahabang mensahe niya bago dahan-dahang tumalikod. Muling naglaglagan ng mga butil sa kanya na naglalakad palayo sa amin. Ang sakit, sobrang sakit. Pero itong dapat na mangyari. Itong sa tingin kong tama kahit parang tinutusok ng ilang milyong karayom ang puso ko. I love him too, ngunit kagaya ng lyrics sa kanta, I can't love him in the dark. Dahil walang saysay ang pagmamahal kong ginagambala ako ng mga nangyari sa nakaraan. Hanggat presko pa yun sa utak ko lahat, hindi ko yun makakalimutan at hindi ako kailanman maging masaya sa piling niya. Sa lalaking mahal ko nga pero nagbigay naman ng trauma at matinding bangungot sa akin. Sana sa susunod na panahong mag-cruise ang landas namin, tuluyan na maghihilom ang sugat na siyang dulot niya. I love you too and this is a goodbye too. Paalam Damon Lucy Felgon. Mahinang bulong ko sa hangin habang unti-unting naglalaho ang kanyang imahe sa aking paningin. Amelia's POV. You really need to see these documents, Tita and Amanda. Iritableng panimula ni Zeus sabay lahad ng marriage contract namin at iba pang mga dokumento ukol sa naganap na kasalan. Kasalukuyan kaming nasa sala kasama sina Mami at Amanda dahil ito ang nais na mangyari ni Zeus, ang magtipon-tipon kaming lahat dahil may importante siyang sasabihin. At kahit hindi pa siya tapos, binalot na ako ng matinding kaba at takot dahil parang alam ko na kung ano ito. Nanginginig ang mga kamay ko at nagmamakaawa ko siyang tiningnan. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko dahil tsak mapapahiya ako ngayon. That woman, napakagaling niyang manloko. Nagawa niyang asikasuhin lahat ng ito nang hindi ko nalalaman. Hindi makapaniwala ang salaysay niya while giving me a death stare. Ramdam ko ang labis na pagkadisgusto at pandidiri sa kanyang mga mata habang nakatitig ng masama sa akin. Umiiling na kinuha ito lahat ni Mami habang binabasa. Noon pa mang may nangyari sa amin ni Zeus matapos ang kasal ay hindi ko napigilang ipagtapat kay Mami ang katotohanan tungkol sa naging plano namin ni Damon. Lalo ng kahibangan ko kay Zeus na ginawa ko lahat para tuluyan lang siyang maging akin. Sa unay nagalit si Mami dahil na rin sa pag-aalala sa sitwasyon ni Amanda. Pero kalaunay naintindihan niya rin ako at tinanggap ng buong puso. Marahil nga ganito ako kabaliw sa lalaking kaharap ko ngayon na lahat na lang ata gagawin ko. Makuha lang siya ng tuluyan. Nakakabaliw pala talagang umibig. Si Amanda'y nakatingin sa akin ngayon sa naaawang mga mata. Sa totoo lang, naiinggit pa rin ako sa kanya. Naninibugho ako dahil kahit magkamukha kami, alam ko siya pa rin ang mahal na lalaking minamahal ko. Ang ipinagpapasalamat ko na lang ay hindi niya ito mahal. Kahit pa man hindi niya binigyan ng chance si Damon, ay alam kong mahal na mahal niyang lalaking yun. Kaya kahit papano'y kampante ako na hindi niya aahasin ang asawa ko, lalo pat kasal na kami ni Zeus. So, anong plano mo ngayon, iho? Pag-aalalang tanong ni Mami. Patawad, tita, but I will file a divorce as soon as possible. I will be honest po, hindi ko kayang pakasamahan si Amelia. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Zeus na mas lalong kinadurog ng puso ko. Zeus, bakit hindi mo bigyan ng chance si Amelia? I mean, ilang linggo pa lang naman kayong kasal, kahit man lang sana paabuti mo ng taon. Pakiusap ni Amanda at alam kong sincere siya kaya nagpapasalamat ako. Oo nga naman, iho. Gusto kong humingi ng pasensya sa'yo sa nagawa niyang pagpapanggap. Pero alam kong sobrang mahal ka lang niya kaya niya yung nagawa. Alam kong magiging mabuting asawa sa iyong anak ko dahil binigyan niya ng buo ang puso niya sa'yo. Suportang pakiusap naman ni Mami kaya tuluyan na naglaglagan ng mga butil sa aking mga mata. Seeing this two woman na handa akong tulungan at ipaglaban. Kahit paman sa kabila ng mga ginawa kong kabalastugan sa buhay, I can say that I am lucky enough to have them.
Mas lalo ko silang na-appreciate ngayon. Marahang umiling si Zeus kaya nadagdagan lang lalong sakit sa aking puso. What's the point of giving her a chance? Gayong alam niya naman na simula pa lang, hindi ko talaga siya mahal at hindi ko siya magagawang mahalin. Kung hindi ko gagawin ito, for sure both of us were going to suffer. Parangkat detalyadong paliwanag niya na kapwa ikinatahimik ni Mami at Amanda. Marahan kong pinunasan ang aking mga mata bago inayos at pinatatagang sarili. Ayaw ko munang sumuko ngayon. Ano pang silbi ng ginawa kong sakripisyo kung susuko lang din ako? Ano pang silbi ng kahihiyan at kakapalan ko ng mukha kung hindi ko itutuloy ang panunuyo sa kanya? Sinalubong ko ang masamang tingin ni Zeus at buong loob na nagsalita. Sorry, but I will not accept that divorce, Zeus. I want to congratulate myself dahil hindi man na nagkanda-utal-utal ang pagkakabigas ko, kaya walang maghihinala kung gaano kadurog ang puso ko. Naniniwala kong pinanganak akong palaban, kaya susuungin kong anumang butas makuha ko lang ang puso niya. Kita kong pagkuyom niya ng kamao. He gritted his teeth in anger. You're a crazy, desperate woman. Umiikting ang panga niya sa galit. Tawagin mo ako sa pangalang gusto mo, but I will not end this marriage. I will not let go of you. Matapang at buong pusong sambit ko kahit pa man nanginginig na sa kabat nerbiyos ang kaloob-looban ko. Tuluyan na napatayo si Zeus at walang anumang salitang umalis sa harapan namin. Ramdam kong nanggagalaiting galit niya at kahit mukhang binabastos na niya ako sa harap ng pamilya ko, still I didn't care. I know I deserve this, but what can I do if I love him this much that I can't let him go for goddamn sake? Yeah, I am crazy, desperate and selfish because of my love for him. At hindi ko akalaing aabot ako sa puntong ito na mamamalimos ako ng atensyon at pagkakataon para lang mahalin niya. Na ang babaeng dating mapaglaro at praktikal at hindi tinatabla ng anumang emosyon sa mga lalaki ay baliw na ngayon sa tinatawag nilang pag-ibig. Kapwa nakaawang sina Mami Anita at Amanda sa naging sagutan namin ni Zeus. Wala man silang salita pero mababakas ang awa nila para sa akin, but I don't want them to pity me. Ayaw ko magmukhang nakakaawa sa harapan nila kaya ngumiti ako ng pilit. Hey, I'm fine. Hayaan ko na munang asawa ko ngayon. I know bibigay din niyo sa akin balang araw. Kampanteng turan ko. Hindi ko alam kung saan ko nakukuha ang lakas ng loob na ito. Maybe because of this love again. Hinawakan ni Mami ang kamay ko kaya umupo ako sa tabi niya habang si Amanda naman ay nasa kabila. All I want is what is best para sa inyong mga anak ko. Hindi lang ako makapaniwala na kahit magkamukha kayo ay sobra kayong magkaiba. Saludo ako sa pagiging matapang mo, Amelia, for fighting your love to Zeus kahit alam kong mahihirapan ka. Salaysay ni Mami habang marahang hinahaplos ang aking likuran. And for you, Amanda, saludo ako sa pagiging matapang mo for rejecting your love to that asshole Damon para sa dignidad at paninindigang pinaglalaban mo. Ani yan ang bumaling kay Amanda kaya kapwa kami napayakap sa kanya. I am so proud to the both of you. You really matured adults, kaya hindi ako mangingialam sa mga desisyon nyo, cause I know the two of you can handle it. Kung saan man kayo dalhin ng mga desisyon nyo sa buhay, tandaan nyo lang na nasa likuran nyo lang ako at palagi nakasuporta. Madamdaming pahayag ni Mami, kaya kapwa na rin kami naiyak ni Amanda. Kahit minalas ako sa pag-ibig, ay napakaswerte ko naman sa Mami Anita ko. Actually, kahit sa adoptive mother ko na namayapa na. Pareho kasi sila supportive. Ginugol na lamang namin ang oras sa bawat isa bago kami tinawag ni Manang Rosa para sa hapunan. Nakailang tawag na rin si Manang kay Zeus, kaso hindi ito lumabas sa guest room hanggang sa natapos na lang kaming kumain kaya nagdesisyon akong puntahan na lamang siya at dalhan ng pagkain. Anak, hayaan mo na munang asawa mo. Baka nagpapalamig lang yan ang ulo niya. Pigil ni Mami sa akin. Alam kong pinoprotektahan niya lang ang damdamin ko dahil tsak nabubugahan na naman ako ng apoy ng lalaking iyon. Kaso mas namutawi ang pag-aalala ko kay Zeus kaya sinunod ko pa rin ang gusto ko. Don't worry ma'am, I will be fine. Ako pa ba? Buong loob na sabi ko kaya hindi na rin siya tumutol. Kinakabahan man ngunit nakangiti ako habang bitbit ang tray ng pagkain patungo sa guest room. Magmula nang may ikasal kami at nang may mangyari ng gabi ding iyon, ay mas lalo lang lumayo ang loob niya sa akin. Kaya hindi na ako aasang papayag siyang magsama kami sa iisang kwarto.
Kahit ata sa panaginip, napakalabong mangyari ng bagay na yon. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago marahang kumatok sa pintuan ng guest room. Nakakatatlong katok pa ako bago niya ako pinagbuksan. Manang, I told you that. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin ng mukha ko nabungaran niya. Rumihistro agad ang pagkairita sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Bahagya akong nakagat ang ibabang labi para patatagin ang sarili. Hi, dinalhan kita ng dinner at baka nagugutom ka na. Nautal na sambit ko. Hindi ko maiwasang hindi makabahan dahil tagos hanggang kaibuturan ko yung masamang tingin niya. Magkagayon pa man, nagawa ko pa rin siyang ngilitian ng ubod tamis habang nilalahad sa kanyang tray ng pagkain. Bumaba ang mga mata niya sa dala ko. Kita kong pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Bilib din talaga ako sa kapal ng mukha mo. Masyado ka bang manhid para hindi mo maramdaman na kahit sa pagkain ay ayaw kitang makasabay? Tapos magdadala ka pa. Mag-isip ka nga. Ilusyonada. Umiigting ang pangangturan niya. Nagsimula na namang dumugo ang puso ko sa napakatalim niyang pang-iinsulto. Kaso makapal nga sigurong mukha ko dahil kahit tinatabla na nga ako hindi ko pa rin siya magawang sukuan. Akmang isasarado niya na sana ang pintuan kaso ang bilis kong siniksik ang aking sarili para makapasok sa loob. Sa bilis na naging kilos ko'y wala siyang nagawa para harangan ako. Kita ko na lang ang pag-awang ng kanyang labi at mas lalo nagdilim ang kanyang anyo. Nilapag kong bit-bit na tray sa bedside table at pilit siyang initian. Magalit ka na sa akin pero dapat kumain ka pa rin. Buong loob na usal ko kahit pa man naramdam kong para na siyang leon na manlalapa anumang oras. Get out! Wala akong pakialam kung bahay niyo ito. Just fucking get out! Nanggagalaiting singhal ni Zeus. Huminga ako ng malalim at nagdesisyong lalabas na lang sana. Kaso biglang namataan ng mga mata kong nakaimpaking bagahe sa ibaba ng kama. What's that? Nautal na tanong ko habang nakatutok ang mga mata sa bagahe. Kahit alam ko ng ibig sabihin na nakikita ko, gusto ko pa rin makakuha ng sagot mula sa kanya. What do you think it is? Sarkastikong tanong niya pabalik kaya mas lalo ako ng lumo nang makumpirma ito. You're leaving? But why? Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Tinatanong pa ba yan? Hindi pa ba maliwanag sa'yo na ayaw kitang makasama? Babalik na ako ng Pilipinas pero magfa-file pa rin ako ng divorce whether you like it or not. Parang kang salaysay niya na para bang sinasampal niya na naman sa akin ng matinding pagkadisgusto niya. Oh shit! Ang sakit-sakit! Buisit! Mabilis ko siyang nilapitan para magmakaawa sa harapan niya. Hindi mo ba pagbibigyan na kahilingan ni na Mami Amanda? At least give me 1 year, kahit 1 taon lang, and I will do my best to be a better wife. Nagsusumamang pakiusap ko. To be with you for a day is disgusted with me. And now you're asking me to be with you for a year? Really, huh? Baka ikamatay ko na kapag nakasama pa kita. Nakakasuka ka. Nangiinsultong sagot niya kaya tuluyan ng kumawala ang mga butil sa aking mga mata. Ayaw ko magmukhang mahina sa harapan niya pero hindi ko mapigilan ang sakit. Leave now. Segundang utos niya while pointing his finger on the door. Para akong hayop na tinataboy sa mismong pamamahay namin. Sobrang laki ng pinagbago ni Zeus. Ang Zeus na kilala kong mabait, kalmado at mabuting makitungo sa kapwa ay bigla na lamang naglaho na para bang naging ibang tao siya matapos sa mga nangyari. He's turning into real monster, ngunit mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal at alam kong hindi na ito magbabago despite sa mga masasakit na salitang binabato niya sa akin. Handa ako masaktan at lunukin ng pride na meron ako dahil mahal ko siya. Naniniwala akong darating ang panahon na magbabalik muli ang Zeus na kilala ko at alam ko na kapag nakapasok na ako sa puso niya, just more patience. Hahabaan ko pang pasensya ko, kakapalan ko pang mukha ko kahit masaktan ako ng paulit-ulit. Hinding-hindi ako susukot bago ko naisipang lumabas ay may nabuong plano sa aking utak. Pues, kung hindi siya magpapapigil, susundan ko siya kahit saang lupalop ng Pilipinas. Ano kayang mangyayari ngayong sinunod ni Damon ang kagustuhan ni Amanda na lumayo siya sa dalaga? Ngayong wala na si Damon, matatahimik na kaya si Amanda? At si Amelia, magawa kaya niyang makuha ang puso ni Zeus na tanging puot at galit ang nararamdaman sa kanya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.